nawa sa pumapagpalang gabi po sa ating lahat. Bali po, meron po akong inihandang 3 puntos po dito sa aking pong ibabahagi ngayong gabi na yung kahalagahan, bakit kailangan po nating magbasa ng Biblia. Yun po yung aking topic. Ang aking verse po dito is yung 2 Timothy 3:16 to 17. Ang sabi po dito is, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. Na ang introduction ko po is, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang bilang isang mananampalataya at lingkod ng Diyos. At ito ay ebidensya na tayo tunay ng mga anak niya at mga tunay na iniligtas niya. That we are separated from this world. We are chosen to share His word. Ang pagbabasa nito ay maraming kapaki-pakinabang sa buhay po natin. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Father God in heaven, maraming salamat po sa gabing ito na itinataas ko nga po, Panginoon, bawat isa, even yung iyong lingkod, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, yung kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at parang, Panginoon, yung ikaw lang po, Panginoon, yung grabe nga pong maitaas sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at sa pagsama po ng Santong Espiritu. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang unang point ko po dito, ang salita ng Diyos ay maihahalin tulad sa pagkain natin sa lupa. 'Di ba pag kumakain po tayo 3 times a day, na umaga, tanghali, gabi, minsan may merienda pa po, may minandal pa, 'di ba po? Kumbaga ganon din po sa ating buhay spiritual, sa ating buhay pagiging Kristiyano. Na for example, kung hindi po tayo kakain, mamamatay po tayo, manghihina po tayo literal. Ngayon, kung hindi tayo kakain. At kasunod doon, kung pagpapatuloy pa natin ang hindi pagkain, mamamatay po tayo. Yung bang parang wala lang po tayong pakinabang na sa mundo nang namatay na lang tayo ng ganon. Di ba po? Kumbaga, bilang isang tao, kailangan po natin kumain ng mga masusustansyang pagkain. Pero ganon din po sa buhay spiritual, na kailangan po natin kumain din ng salita ng Diyos. Or ayun po kasi yung ating bread of life, diba po? Sabi sa Matthew 4:4 na, diba, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawid sa bibig niya. Na in John 6 verse 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan, maglingkod at magpatuloy sa ating pananampalataya. Na habang po tayo naglilingkod sa ating pananampalataya sa ating Panginoon is kailangan din po nating samahan ng salita ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Na kumbaga maging kabahagi ng ating buhay Kristiyano ang pagbabasa ng Biblia. Na hindi lang po tayo yung bang ministry per se, na naglilingkod tayo pero without relationship with our God. Di ba parang hirap po no na darating po tayo sa point na kung hindi po tayo magninilay-nilay or magbabasa ng salita ng Diyos, maiisip natin na bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Di ba? Anong purpose? Di ba? Wala naman akong kaugnayan sa ating Panginoon. Basta gusto ko lang kumanta. Basta gusto ko lang doon, andun yung mga kaibigan ko, di ba? Kumbaga parang san banda is makakatulong pero hindi pa din talaga. Kasi unang-una, kaya po tayo na andito is dahil sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon nung tayo'y naligtas, di ba po? Na ito ay yung paraan ng Diyos para mabuhay tayo Di ba yun? Sabi nga sa unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na nung nakakilala tayo sa Panginoon, lahat po tayo nabahagian ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po nun is may nabuksan po sa atin, nabuksan yung spiritual senses natin na nangangailangan din ng pagkain or nourishment, di ba po? Na kailangan natin ng salita araw-araw. Parang ganon sa buhay natin bilang isang tao. Kailangan po natin kumain at huwag po tayong magpapagutom, di ba po? Na kaya nga kung hindi tayo magbabasa or kakain, manghihina tayo, tatama rin tayo sa kanyang gawain, hanggang unti-unti mamatay yung faith natin, di ba?
Kaya, pwede po ba pakisabi sa ating mga katabi, kumain ka kapatid. Ayan po. Na yun yung importante bilang isang mananampalataya na bahagi sa ating pananampalataya ang magbasa ng Biblia. Kumbaga ito ay hindi na lang po siya kumande, kundi yung bang habit natin as a Christian, di ba? Mag-pray, sumamba, magbahagi ng salita ng Diyos. At the same time, syempre, ang maibabahagi natin sa tao, sa mga tao sa paligid natin, kung wala tayong nababasang salita ng Diyos, di ba po? Di ba? Ang una is kailangan po natin kumain. Di ba? Kahit ngayon, yung literal na buhay natin is talagang ang mamahal na ng bilihin, di ba? Pero bumibili pa rin tayo kahit mahal kasi kailangan po nating kumain. So sa aking point number 2, na ang salita ng Diyos ay maihahalin tulad sa ilaw. Ito kuryente naman yung pag-uusapan kanina pagkain. Di ba po? Na kapag brown out, wala tayong makikita. Kaya nga minsan naghahanap po tayo ng flashlight, naghahanap tayo ng kandila para matanglawan po yung dadaanan po natin. Di ba po? So, ganun din sa mundong ito na punong-punong kadiliman na kung saan, di ba, yung bang kailangan po natin ng ilaw dito sa sanlibutan na to. At si Jesus po ang ilaw. Di ba po? Pero, sabi dito, sa ganun ding mundong ito, di ba, punong-puno ng kadiliman, kasalanan, at kailangan natin si Jesus, ang liwanag natin, yung parang si Jesus yung magiging ilaw natin. Yung pagbabasa ng Biblia, at the same time, nagbibigay siya ng kaliwanagan sa atin. Di ba na minsan, pag halimbawa, may mga ganitong bagay na matutokso tayo, ganyan-ganyan. Pero meron tayong salita ng Diyos sa ating mga puso. Ibig sabihin, yung bang nagliliwanag sa puso natin, sa buhay natin, yung salita ng ating Panginoon. Kaya imbes na gagawin natin tong kasalanan na to, may isip natin na hindi, ito kasi ang sabi sa Biblia, ito. Di ba po? Kaya ang mangyayari nun, meron tayong pangontra doon sa kadiliman na nangyayari sa ating buhay. Nakokontra po natin yun sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At ang sabi po dito sa John 1, verse 4 to 5, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kumbaga kahit anong dilim, di ba, sa ating kapaligiran, kahit isang posporo lang isindi, nagliliwanag sa buong kapaligiran. Kahit nga isang maliit na bumbilya lang po di ba? Pero itong si Jesus, talagang nagliliwanag siya. Kaya nga kung tayo nagbabasa ng word, may ilaw ka at magliliwanag ka din sa kadiliman. Kumbaga, di ba, habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito, di ba, minsan nakikita ng mga tao na bakit kakaiba si Tatay Jimmy? Bakit iba yung aurahan niya, di ba? Yung bagang parang yung malungkot na tao, kapag nakita si Tatay Jimmy, napapangiti. Diba? Praise the Lord. Na yung bang parang may kakaiba sa kanya. Diba? Ganun na, no? Kumbaga kasi yung mga tao dito sa mundo is punong-puno ng mga problema. Yung parang, ayun na lang talaga yung focus nila. Wala na akong budget, wala na pang ganito, ganyan. Kumbaga nakapokus sila sa problem. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, kahit may mga problema tayo, is nagagawa pa rin po natin ngumiti, nagagawa pa rin po natin magpasalamat sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin. Pero ang hindi rin po alam ng iba na may pinagdadaanan po talaga tayo. Kumbaga, natututo lang tayo maging masaya, 'di ba? May pera ka man o wala, 'di ba? Pero masaya ka pa rin kasi meron tayong Panginoon at may mga pangako po ang Diyos sa ating buhay, 'di ba? Kaya nga po pakisabi sa katabi po, ilaw ka ng sanlibutan. Ayun. Kaya sabi sa Matthew 5 verse 16, let your light shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. And Isaiah 60 verse 1, na arise, shine, for your light has come, the glory of the Lord has risen upon you. Na sa pagbabasa po natin ng Biblia, hindi lang po tayo nabubusog, kundi nagkakaroon din po tayo ng kaliwanagan sa ating mga dadaanan. Di ba po, nagkakaroon ng parang yung buhay natin na parang, Lord, ano ba talaga yung sa akin? Ano bang plano mo talaga? Yung parang wala akong makita. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para makita po natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Na unti-unti, ito pala yung plano ng Diyos. Nababasa natin sa pamamagitan ng scripture, ng Biblia, na
'Di ba sa Jeremiah 29:11 na ito pala ang plano ng Lord na akala natin is walang mangyayari sa buhay natin, pero meron, 'di ba po? At ito po sa aking tatlong puntos, the word of God is like an armor. Ayun. Kumbaga, pagkagising natin ng umaga, yung bang panibagong laban, kaya need nating magbasa at maghanda ng sarili dahil ang gawa ng kaaway nandyan lang. Nagaantay ng pagkakataon para tayo ay puksain, yung bang tirahin tayo ng palaso niya at kanyang yung mga kasinungalingan. Kaya dapat handa tayo kapatid. Everyday, kumbaga dapat nakasuot yung ating baluti gaya nung sinabi ni Pastora Jolas Saturday nun